Baguio, no? Itong linggong ito ay kung nakikita mo natin ay ang tema at sa loob pa ho ng 3 o 4 na linggo ay pag-iilay-ilayan natin yung tema ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bahagi yun, dito maliwanag na sinabi ni Jesus, no? Ako ang pagkain na nagbibigay buhay at ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya mahaba-haba po yung pagdilay natin kung tutusin kapag pinag-usapan natin ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So bahagi din noon ng ating pagdilay kahapon na ito ay isa sa mga bagay na nawa ay lalo na din pahalagahan. At ngayon, makita rin natin na ito ay yung pagkain na nagpapatatag. At nagpatatag, lalong-lalo na ho sa mga alagad sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol. Sinong may amda ng mga gawa ng mga apostol? Alam niyo ba kung sino may amda ng Acts of the Apostles? Sinong may alam? Makalimutan na. So, may amda na mga gawa ng mga apostol ay si San Lucas. So, bahagi yun. At anong binanggit dito? Na lumaganap yung pananampalataya. Ang binanggit dito ay sa lupain ng Judea at Samaria. Bagaman po yung Judea at Samaria ay province, mga probinsya ng Jerusalem. Pero pag sinabi mo lupain ng Judea at Samaria, maaaring hindi lang ito tumutukoy bilang isang probinsya. Ito po ay kung tutusin po yung seat of power na kinikilala ng mga Hudyo. Yung kung tawagin na natin ay Northern Kingdom at ay yung Southern Kingdom. So, alam mo natin na pagkatapos ni Solomon, nahati ang Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Kung tawagin din po minsan ay Northern ay marinig natin na the Kingdom of Judah at Southern ay Kingdom of Israel. So, bahagi no, na ipinapamanig dito na lumaganap ang pananampalataya hindi lamang sa dalawang probinsya na ito, no? Na yung sabihin ay sumasakot sa kabuuan ng Israel nung panahon ni Jesucristo, no? Kasi sa dumaon, no? Yung ilang mga NCA na iba ho ang biblical Israel at iba ho ang present day Israel, no? So, malawak ho ang biblical Israel. Yung Kingdom of Jordan ay kung tutusin ay yan ay kasama sa Kingdom of Israel noong panahon ni Joshua. Kaya pag sinabi natin na Israel, kaya kinakailangan natin unawain. Kasi pag sinabi natin ang plano ng mapa mo ay yung mapa ng biblical, yung Gaza Strip,
at saka yung pinag-aawayan ng mga Palestina at mga Israel. Yan ay sakop ng Kingdom of Israel. No? Kung yung mapa mo ay yung mapa ng Judah. No? Pero kung mapa mo ngayon ay yung mapa rin ng nation, ba hindi, no? Palestine na yan. No? Kaya, bahagi ko yun, or sabihin na natin, maaari din anong mapang pinag-usapan natin bago tayo dumating yung Israel. No? Kaya kinakailangan natin pag-milagin. Pero ang ibig sabihin dito, na nangalan ang mga mananampalataya sa lupain ng Judea at Samaria, ay ito ay nagpapahayag ng hindi lamang sa probinsya ng Judea at Samaria, ngunit sa kabuuan ng tinatawag natin Biblical Israel. So, particular, hindi kasama siguro ko rito yung Jordan. Pero ito yung bahagi na sa gitna ng alin, ng pag-uusig. At sino umuusig? Si Saul. Si Saul. Na later on, magiging si San Pablo. Ang bahagi ko rito, samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ng simbahan, pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakalagkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging malaki, maging babae. Ay kung tawagin namin very graphic, kinakalagkad ang mga mananampalataya. Pero kahit sa gitna ng pag-uusig, ay lumaganap ang pananampalataya. Saan sila kumukuha ng lakas? Muling babalik tayo. Doon sa pinakadalawang sabi nga nating table na ating pananampalataya, ang mesa ng banal na kasulatan at ang misa ng katawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya noong unang panahon, ang tinatawag ay nagtitipon ng mga mananampalataya saan? Sa katakumba. Mga cemetery noon ay underground. Kung kayo nakarating sa underground cemetery na nagkaglan, parang gano'n. Pero doon sila kumukuha ng lakas. Kahit na gitna ng pag-uusig, lalo-lalo natin doon, nung panahon na mga Roman Emperor, na talagang pinag-uusig ang mga mananampalataya na ginagawang pakain sa mga leon, kundi kaya ay naging ilaw na mga kalsada ng panahon na yun. Pagkatapos sa buusan ng langis ay sisindihan na naroon, nakalagay doon sa mata sa bahagi, ginagawang sulok. Pero nakita ko natin na nagpatibay yung ating pananampalataya ay sa gitna ng mga pag-uusig. Bakit? Kasi ano yung nagpapalakas sa kanila? Si Jesus na siyang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya napakadalawang patuloy namin bigyan ng hindi na pag-ulilan. May mga bahagi ko ng banal na kasulatan na kung ko ay siya na ay lalo namin pag-nilay-nilay. Kaya napakahalaga ko yung patuloy na alin. Sabi ko nga everyday na tayo magsisimba o every Sunday kayo everyday. Anong dinadala natin pauwi? Dalawang bagay. Una, ano yung makita natin mensahe mula sa banal na kasulatan? Kahit na wala yung homilya.
pagbasa. Kasi hindi naman lahat makukover eh. Katulad ng halimbawa sa akin, sa unang pagbasa, binanggit din mo dito si Eden. Si Esteban. Si Esteban ay isa sa mga naunang casualty na saksi. Si San Pablo, nakalagay dito, ay ipinahayag dito si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. Gayon na lamang ang kanilang panahos. So, binahagi nito dito. So, pero yun, ano ba yung pinasasabi sa iyo ng Diyos mula sa unang pagbasa, sa Salmo Responsorio, kung linggo, ikalawang pagbasa, at ng Ebanghelyo. Yung po umiliya ng Paro, paglilinaw lang po yun. Pero hindi mo lahat pwede yung kahit na sa unang pagbasa pa lamang ay pwede na magbigay sa atin ng sabi nga natin yung effective po natin na pwede na magdagdag ng ating pagkaunawa bilang pagtugon sa banal na kasulatan. Pangalawa, yung patuloy nating hamang panalangin na kung walang hadlang. Kung walang hadlang. Dalawa lang naman yung hadlang ng pagtanggap ng banal na komunyon. Kasalanan malaki. Kung kasalanan malaki, hindi kung may kasalanan, may pangumpisa. Pangalawa ay yung isang oras na Eucharistic fasting. Yung hindi pagkain ng anuman, isang oras bago magkomunyon. So, magtitiis lang tayo isang oras bago magkomunyon. Pero kapag wala yun, ay tanggapin natin sa Jesus. Kaya, kung minsan sinasabi, tinanggap niya ba si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Ay bahagi yun. Yun yung maliwanag at mas malalim na pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. At yun na yun na nagbibigay ng lakas kung bakit yung mga unang Kristiyano at tayo lahat ay hinahamon na magkaroon ng kalagagan kahit na sa gitna ng pagsubok. Bakit? Kasi maliwanag natin kasama natin